my brothers and sisters in Christ. I welcome you all for this Bible study online. But before we start, let us pray and ask for the guidance of the Holy Spirit to lead us for this Bible study. Samahan niyo po ako. Good evening, Abba Sheba Shamayim. Good evening, Lord Yeshua HaMashiach. Good evening, Holy Spirit. Lord, we thank you for this night that you have given us once again the opportunity to hear your word, O Lord God, and to study your word. I pray, Panginoon, that from the start up to the end of this Bible study, let the Holy Spirit, Lord God, will manifest each and every one of us who are watching, listening, O Lord God, in this Bible study. And I pray, Panginoon, that your presence be within us, O God. And I pray, Lord, that as I share your word, O God, cleanse my heart and my mind, Lord God, my lips and my tongue with your blood, that whatever, Panginoon, word na lalabas aking bibig, O Lord God, ayun lamang mga salita na nanggaling sa iyo, Panginoon, O Lord God. Lead me, O Lord God, to share in this Bible study. It is not I, but it is you, O Lord God, who are gonna speak to us tonight. I pray, O Lord God, that you will give us the wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, so that we may be able to understand your word tonight, O Lord God, as we study your word, Panginoon. And I pray, O Lord God, that you will open our heart, our mind, O Lord God, so that we may receive, O Lord God, whatever revelation that you have prepared for us tonight, O Lord God. I pray, Father God, that you will guide us, be within us, O God, for this Bible study. And I command all the warriors of God, angels of assignment, to surround us, to protect us, and to deliver us from the evil one. In the mighty name of the Lord Yeshua HaMashiach, I pray. Amen. Thank you. Welcome once again, my brothers and sisters in Christ. So, as we continue our Bible study, our topic for tonight is have the titled "Only Fools Rush In." This topic is from the preaching of Bishop Lily last Saturday. So our verse for tonight is taken from the book of Proverbs chapter 21 verse 5. So if you have your Bible in you, please open your Bible and let us read together. Holy Spirit, bless your holy word. Proverbs chapter 21 verse 5. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Amen. So introduction. We as humans, we always fail, especially in making decisions. Many of us is always in a hurry without asking God, and if it is His will or not. That's why many of us failed. We as Christian, we should always remember that in every decision we make or in every steps we made, we must always ask God first, because He knows what is the best for us. Amen. So number 1, do not rush. A life of a Christian is not always in rush. It must always guided by God alone, and all our decision will always from God. We all know that rush decision lead us to destruction. Sometimes it lead us to destruction, So letter A, do not rush in making decision. In making decision, we need to pray first. Making decision in a human ways is easy. Sometimes, if we want something, we automatically have it, especially
kung ito'y gustong-gusto natin, di ba? For example, gusto natin ng isang bagay na kahit ito ikakapahamak pa natin minsan, hindi tayo mag-aatubili even doon na mali. Minsan hindi na tayo humingi ng guidance ng Panginoon na kung tama ba ito ay mali. Tsaka lang natin maiisip na mali pala tayo kapag tayo ay napahamak na. At tsaka na natin maisip ang Panginoon. Amen? Minsan, ang Panginoon pang may kasalanan pag tayo ay nagkamali, di ba? Yun, siya pang minsan sisisihin natin. Fools are unteachable, not because they are never listen, but because they think that they knows already everything. Amen. In Proverbs chapter 19 verse 2, Holy Spirit, bless your holy word. Desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way. Verse 3, when a man's fully brings his way to ruin, his heart rage against the Lord. Para madali nating maintindihan, basahin natin sa Tagalog. Kawikaan, chapter 19, verse 2 and 3. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Amen? Tama nga, di ba? Salita ito ng Panginoon na kung minsan pag tayo ay napahamak na, si Lord pa minsan ang ating sisisihin, di ba? Pag hindi tayo bakit kasi Lord hindi mo ako tinulungan? Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na ganito? But we forgot that did we ask the guidance of the Lord bago natin gawin ang isang bagay? Amen. So, basahin po ulit natin sa Proverbs 28:26. Holy Spirit, bless your holy word. Whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. So anong tawag sa atin? Mangmang pag tayo ay nagtiwala sa ating sarili, di ba? As a Christian, we need to always rely on God, especially in making decision, especially kung alam mo yung tayo ay nagsiserve sa Kanya. Always remember that we have God, a living God, a Father that will gonna guide us if we don't know what to do. Amen. Huwag natin siyang baliwalain. Kasi nandiyan naman siya palagi kasama natin. Amen? So, number 2, wait for the perfect time of God. The time of God is perfect. So we must learn to wait for it. In everything there is a perfect timing, and every season there is always a reason. Amen. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 4. Holy Spirit, bless your holy word. For everything there is a season, and a time of everything, on a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Amen. Sa na ito, di ba? Everything there is a reason, and in every season there is also a reason. Amen. So God has His own sense of timing. He has perfect timing, never early, never late. God is never in a hurry, but He is always on time. Amen. Tandaan natin ito, mga kapatid, na ang Panginoon
ay may sarili siyang pamamaraan. He never late, it is never early and never late. He is not in a hurry, but he is always on time. Amen. Lagi natin itong tatandaan. In 2 Peter chapter 3 verse 8, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Amen. I remember that, when alam mo yung may mga revelation ng Panginoon, I remember that alam mo yung mag-resign sa trabaho. Hiningi ko din kasi yun sa Panginoon na, Lord, ano bang kalooban mo sa aking trabaho? Kasi minsan, alam mo yung nagkakaroon ng yung amo ko. But, ang hirap kasi kahit gustong-gusto kong umalis kung hindi kalooban ng Panginoon. Mahirap umalis, diba? But, I praise God that I prayed and I asked Pastor Jung also to pray for me and Bishop, and then God spoke to them. So, if it is His will, it's very, alam mo yung comfortable ka, alam mo yung smooth lang ang magiging process. Because if it is God's will, it's really easy. But if it is not, alam mo yung marami kang pagdadaanan, maraming pagsubok. Amen? That's why, alam natin na nandito tayo sa ibang bansa. Huwag tayong basta-basta magdesisyon ng pansarili lamang nating desisyon. We called ourselves as the children of God. So, isama natin palagi ang Panginoon in every decision that we make. We need to ask God. Dahil alam nyo, ang kaaway ay laging nag-aabang na tayo ay magkamali, tayo ay magkasala. So, alam nyo, ang kaaway, imbis na, alam mo yung ang mangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Panginoon, na isang pagkakamali lamang, alam mo yung kaaway lagi tayong, alam mo yung kukutsain pa tayo ng kaaway. Tatawanan ka niyan pag ganyan. Kaya, do not trust on yourself. Trust God. Especially na nandito tayo sa malayong lugar. Alam natin na nagsaserve tayo sa Lord. So, we need to rely on Him alone. Amen? Na alam naman natin na pag sinabihan ka ng Panginoon na mag-resign ka, pag sinabihan ka lang na mag-resign ka without any further instruction, ask God, Lord, kailan? Lord, anong gagawin ko? Lord, paano? Madali bang sabihin yun para sa atin? Diba? Madali lang yun. Because God is always listening to us. Para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo mahirapan. Amen? Sometimes, for us, waiting is such a boring. Especially if we are in a hurry. Amen? Especially when we are seeking job. For example, pumunta tayo dito sa UAE as a visit visa. At ang visa natin ay malapit nang matapos at hindi pa tayo nakahanap ng trabaho. Di ba nandyan na yung kinakabahan ka, natatakot ka, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda,
minsan, alam mo yung mga negative thoughts, ang daming pumapasok dahil iinjikan ka niya ng kaaway. Diba? Huwag mong hayaan na ganun ang mangyari. Trust God. Alam nyo kasi, I remember before when my brother came here in Dubai, na 1 week na lang ang visa niya at mag-expired na. So, ang sabi ng kapatid ko, umuwi ka na lang kasi wala namang mahanap na trabaho. Wala ka namang mahanap na trabaho mo. But I really prayed to God. Iniyakan ko talagang, Panginoon, Lord, hindi ako papayag na uwi ang kapatid ko. Kasi alam ko may purpose ka bakit napunta ang kapatid ko dito. I prayed day and night. I cried. Nagmakaawa ko sa Panginoon. And that, alam nyo, ilang araw lang, I praise God na nagkaroon siya ng trabaho. At ang visa niya, automatic yan. Ang company ang nag-ano sa kanya, ang company nilang nag-ano sa kanya. At hindi siya nag-exit, wala siyang binayaran. See, kaya ni Lord gawin ang lahat para sa atin yan. But we need to trust His own timing. Titignan niya kasi kung minsan, ikaw ba ay mawawala ng pag-asa, ikaw ba ay magtitiwala pa sa Kanya, kung hanggang sa, alam mo yung example mo na nasa bingit ka na ng kamatayan or death and na yon. Alam mo, wag kang bibitaw kasi minsan sinusubok lang tayo ni Lord. Wag kang bumitaw. Hayaan mong ang desisyon niya ang maghari. Wag mong hayaan na, alam mo yung human decision natin ang sa atin. But trust God because God never too late. He is always on time. Amen. Ito lang yung experience ko sa totoo lang. In Jesus' name. So, in my life, I made a lot of wrong decision, especially when I disobeyed God. Because in my mind, I am useless. So, my life became so easy, go lucky, and I am so impatient to wait. When I pray, when I want something na alam mo yung parang ang tagal kong inantay, parang matagal pa ako magantay. Alam mo yung I'm so impatient. Nagkaroon ako ng ganun that time. But one day I realized that a life without God, without His guidance, is useless and ruthless. Amen? So, in that moment, I prayed to God and asked for His guidance and help. I kneel down, nagpakumbaba ako sa Panginoon because I know that I made a lot of wrong decision. So, ipinaalala niya sa akin yung Isaiah chapter 41 verse 10. Holy Spirit, bless your holy word. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Kung iisipin natin ito, diba? Pangako to ng Panginoon. Sa Tagalog, basahin natin, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas kita. See? Alam nyo, ako ang lumayo sa Panginoon. But God is a merciful God. God is a compassionate God. If He sees your heart, na alam mo yung sincere kang nagpakumbaba sa Kanya, at magtiwala sa Kanya, alam mo, andyan lang ang Panginoon. God loves us so much.
He offered His life. He died on the cross for us. Sino ba ang makakagawa nito kundi ang Diyos lamang? Ang tanging Diyos lamang ang nagmamahal sa atin ng tapat, wala nang iba. Amen? Kaya doon unti-unti nang, alam mo yun, nagtiwala ko ulit, yung pagtitiwala ko ulit sa Panginoon. Unti-unti na yun na naibalik. And I prayed to Him that, Lord, gusto kong bumalik ulit sa UAA. At kung ito'y kalooban mo, let it be done. Sinabi ko sa Kanya, at kung makabalik man ako, alam ko may purpose ka. At kung makabalik ako, ibalik mo ako ulit sa church mo at magsaserve ako ulit sa iyo. And God did it. Alam mo yun na very smooth yung pagpunta ko dito sa Dubai. Even doon na sa immigration, maraming tanong. But I trust the process. I trust God. Alam mo yun na galing ako ng Pangasinan, papuntang Manila, Manila to Cebu, Cebu to China, China to Dubai. Amen? So if it is God's will, it's very smooth. So we need to trust Him alone. Huwag tayong magtiwala kahit kanino kundi ang Panginoon lamang. Amen? And in Isaiah 60, verse 22, Holy Spirit, bless your holy word. The least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will hasten it. So para maintindihan natin mas mabuti Tagalog, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Amen? So in His time, in God's perfect time, the Lord will make it happen. Lahat ng ating hinihiling, magtiwala lang tayo sa Kanya. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa at huwag tayong magmadali. Kasi lahat ng bagay ay may kanya. Alam mo, in every season, there is always a reason. Amen? And everything happens, there is always a reason. Kaya wag tayong padalos-dalos, matuto tayong mag-antay, anuman ang kalooban ng Panginoon. Amen. So number 3, the guidance of the Holy Spirit. Our Lord Yeshua HaMashiach gives us the Holy Spirit to be our helper and teacher. Kaso minsan, nakakalimutan natin siya. Instead of praying and as the Holy Spirit, minsan binabaliwala natin siya. Even though sometimes the Holy Spirit warns us, sige pa rin tayo ng sige. Diba? In John 14:26, Holy Spirit, bless your holy word. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Amen. Our Lord Yeshua HaMashiach want us always led by the Holy Spirit. Brothers and sisters in Christ, we called ourselves as children of God. So we need to always rely wisdom that comes from the Holy Spirit alone. In Jeremiah 29:11, Holy Spirit, bless your holy word. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. Amen. In Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen.
So, tingnan niyo ang plano ng Panginoon sa atin. His plan for us is perfect. So, huwag tayong magmadali. Andiyan na ang salita ng Panginoon. In Jeremiah 29:11, tandaan natin yan. We all know that the plan of God for us is to be with Him in His kingdom. But it's not automatic. Kailangan nating madaanan at malampasan ang lahat ng pamantayan ng Panginoon. So, ang gawin natin, letter A, we need to obey Him. Letter B, we need to be faithful to Him. And letter C, we need to trust Him. Kailangan natin gawin ito. Amen? So para makasama natin ang ating Panginoon sa Kanyang kaharian, kailangan nating sumunod sa Kanya. At para magawa natin yun, we need the help of the Holy Spirit para siya ang magiging gabay natin. And also, we need to feed our souls with the Word of God daily. We need to pray always. Kasi, without the Holy Spirit na siyang magagabay, maglilid sa atin, hindi po tayo makakasunod anuman ang gusto ng Panginoon. It is only the Holy Spirit of God ang siyang tutulong sa atin. Siya ang ating helper and teacher. Amen? So number 4, only fools rush in ruin. The Lord teach us not to rush. That's why many of us make mistakes, because we make our own decision without asking God and not wait for His direction. Amen? In Proverbs 21 verse 5, Holy Spirit, bless your holy word. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggawa walang kahihinatnan. Ito, malinaw po ha. Do not rush. Dahil pag tayo ay palaging nagmamadali, ang pagmamadali walang kahihinatnan. Ngunit, ang pagbabalak ng nasa guidance ng Panginoon ay kapaki-pakinabang. Amen. Godless decisions leads us to destruction. Tandaan natin yan. Amen. So, in this Bible study, there are 4 questions we need to answer. So, number 1, what does the last sermon topic teach? Ano ba yung natutunan natin sa sermon na ito? Only fools rush in. So dito sa akin naman, ang natutunan ko, do not make a rash decision to lead us into destruction. So wag tayong magmadali, matuto tayong mag-antay anuman yung kalooban ng Panginoon. So number 2, what is the main lesson you learned from it? The main lesson I've learned is that before we make a decision, we need to pray and ask God first for His wisdom and guidance, so that all we got will be aligned in the perfect will of God. So number 3 question, how did it impact the lessons you've learned in your life? The impact I've learned is if we decide without asking God for His wisdom, knowledge and understanding, ruin and disasters follows. Amen. So number 4 question, how would you apply everything you've learned in this Bible study to your life? I should apply everything I've learned in this Bible study
in my daily life by seeking the Lord always, asking His will, asking His guidance, that I don't need to rush. I don't need to do something rush without asking the help of God. I should always draw near to Him so that He will always draw near to us. Amen. So conclusion, brothers and sisters in Christ, the Lord Yeshua HaMashiach given us His Word, the Bible, to read every day so that our life may align in His perfect will. Because the Word of God is, if we are reading the Word of God, it will be our guidance, because the Holy Spirit will gonna speak to us. So we should always ask the Holy Spirit for His guidance and help, and that in every decision we make, we need to rely on Him alone. God wants us to live a life according to His perfect will. Amen. So, dito na po magtatapos ang ating Bible study. So, let us pray. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Yeshua HaMashiach, and thank you, Holy Spirit, for your help for this Bible study. Thank you, Lord God, and I pray that the Holy Spirit, Lord, will write all the words that we heard tonight in our heart, and that Holy Spirit help us that all this word will be our guide every day to walk with you in the path of righteousness. Lord, continue to help us to be always in line in your perfect will, and help us, Lord, to be always rely on you alone. Help us to increase our faith in you alone, O God. Dahil, Panginoon, alam namin na kung wala ka na nag-guide sa amin, ruin and disaster, O Lord God, will bring into us, O Lord God. Kaya Lord, tulungan mo kami, gabayan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging magtitindi sa iyo. And let your presence, O Lord God, will always be within us wherever we go and whatever we do. We need you, Lord, in our life. Dahil without you, we are nothing, Panginoon. Without you, we cannot do anything, Panginoon. Kaya Lord, continue to lead us. Continue to help us to obey you. Help us to be faithful to you. And help us, O Lord God, to always be with you, O Lord God, in Yeshua's name. And Lord, maraming salamat, Panginoon. And I pray, O Lord God, that you will continue, Lord, to protect us here in the Middle East, and also our family, O Lord God, continue to protect them. And Lord, put us always in the palm of your hand, and do not let us, Panginoon, na ma-snatch sa palad mo, Panginoon. Continue, Lord God, to protect us wherever we go and whatever we do, Panginoon. Lord, help us always, O Lord God, that we pray, Lord, that you will be the one who will always decide for us. Salamat po, Lord God, and continue, Lord, to mold us in the mighty name of the Lord Yeshua HaMashiach. Maraming salamat, O Lord God, and I give you all back the glory, the praises, honor, and thanksgiving that you alone deserve. In the mighty name of the Lord Yeshua HaMashiach, I